Okay, magandang umaga sa bawat isa sa atin at sa mga kapatiran po namin na nasa kanila pong mga tahanan. Magandang umaga rin po sa inyo. At ngayon po ay muli tayong binigyan ng Panginoon ng pagkakataon para sumamba sa Kanya, purihin Siya, pasalamatan Siya, at sana po ay magawa po natin ito ng bukal sa ating mga puso. Yan, at dalisay sa ating mga puso ang pagsamba sa Panginoon. So tayo tayong lahat, at tayo muna po ay mag-aawitan. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Okay, awitin po natin. Ready, sing! Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been turned asunder, giving me liberty, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. The mountain sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled, by its transforming power, making me God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen. Tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit at pinakadakila po sa lahat, muli po kaming lumalapit po sa iyo at nais po namin kayong pasalamatan sa panibagong buhay na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong awa, sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, sa napakalaking pribileyo at pagkakataon na muli kaming
makakasamba sa iyo. Muli po kaming makakapagbigay pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng mga bagay po ito. Dalangin po namin, Panginoon, kayo po muli nawa ang mangusap sa amin sa pamamagitan po ng iyong banal na spirito na nasa amin. Nawa po, Panginoon, muli niyo pong gamitin ang iyong salita sa pamamagitan po ng pangangaral ng iyong lingkod na si Pastor Ilo. Tulungan niyo rin po nawa siya na maituro niya ang iyong salita ng gabay ng banal na spirito, Panginoon. At nawa po yung mga kapatiran po namin na papunta pa lamang po dito sa bahay sambahan, ingatan niyo po nawa sila. At mulian niyo pong pagpalain, Panginoon, ang buong maghapon ng aming pong pananambahan sa iyo. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang at mga nagawang mga kamalian, Panginoon, sa iyong harapan. Bigyan niyo po nawa ang bawat isa sa amin ng kasiyahan at malinis at dalisay na puso sa aming pong pagsamba sa iyo. Nawa po, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming papuri at pasasalamat sa pagkakataon pong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo at muli po tayong aawit. Our next song is The Bible Stands. The Bible Stands. Okay, awitin po natin. Ready, sing. The Bible stands like a rock, undaunted by the raging storms of time. Its pages burned with the truth eternal, and they glow. It lights up blind. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of men. Its truth by none ever was refuted, and destroy it they never can. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever, when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands, when it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Last stanza. The Bible stands every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it, and to prove it and make it mine. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Amen. Tawagin ko po ang ating pastor para po sa ilang mga announcements po. Okay, good morning everyone. Well, ang announcement natin sa umagang ito ay maganda na level natin ngayon, no? Level 3 na. At Lord willing, it will continue to, to get better as days passes. At sa isang banda rin, ay nakaka-encourage yung balita na malapit na rin lumabas yung gamot sa COVID na manggagaling sa Merck Philippines. And I hope before the year end or early next year, no? Ewan ko kung napanood niyo yung interview niyo ni Cito Beltran na napakagaling, no? Sa CEO ng CEO ng Merck Philippines.
And also, ang announcement po natin, we have service at 10:30 and also afternoon, alas 3. Sa hapon, ang mensahe ko sa inyo ay magiging sa Hebrews chapter 12, no? Actually, usually Hebrews chapter 12, yung panakbuhan doon, it is a picture of what we call Christian life. Pero titignan natin sa isang ibang angulo yun, no? Yung Hebrews chapter 12, sa angulo ng tinatawag natin bakit kinakailangan magtiis tayo sa ating pananampalataya. So, that will be the message this afternoon. Okay? Ngayon, ang setup pa rin natin, katulad ng dati, 3 services pa rin. At hindi pa tayo babalik muna rin sa Sunday school setup natin. Though, maybe in the long run, kapag talagang 90% to 100% okay na ang sitwasyon, baka makabalik tayo sa ganung setup. Kung hindi man, well, let's maintain this setup na may 3 services tayo, first, second, and third service. Okay? So, yun muna ang announcement natin. And wag po natin kakaligtaan yung mga kapatid natin na may mga karamdaman pa rin at yung ibang mga wala pa rito sa church natin, baka may mga dalang karamdaman, isama natin sila sa prayer natin. No? Mahalaga yan dahil ito'y makakatulong para at least ma-encourage sila na may mga kapatiran na bagamat hindi nila nakikita, ay patuloy na nagpe-pray sa kanila. Okay? So far, yung announcement po natin, may conference kaming gagawin. No? Itong already not yet. That will be on November 30. Gagawin to sa church nila Pastor Reuel Palitang. At usually itong paksang ito, may kinalaman to dun sa belief natin na dispensational system. No? Napagandang belief yun. No? Yung tinatawag nating pamamahala ng Diyos sa mundong ito sa iba-ibang kapanahunan. So kapag nagbasa kayo ng Biblia, ma-identify nyo naman yan, no? Na iba yung pamamahala ng Diyos during the time ni Moses, they are under the law. At yung pamamahala ng Diyos during the time ni Adam, na hindi pa pumapasok ang kasalanan. At iba rin ang pamamahala ng Diyos during New Testament kasi we are not under the law eh. During time ni Moses, they are under the law, pero ngayon, we are not under the law. No? So, we are under the law to Christ. So, paano tayo pinamamahalaan ng Diyos? And then, pagkatapos nga nito, magkakaroon ng kingdom. Kung ngayon, nakakita tayo ng mga taong presidente at mga sa iba-ibang mga bansa, may monarchy, no? May sistema sila na merong mga hari. In the future, si Kristo maghahari sa buong mundo. No? At ano kaya pakiramdam nun na ang magiging leader natin, political, spiritual, ay perpekto at walang kasalanan. Alam lahat ang isipan ng mga tao sa buong mundo. Okay? Dito mangyayari sa lupa yun. So, he will be the perfect leader and he will rule this world with peace. So, pamamahala rin ng Diyos ang pag-uusapan doon, dispensation din. So, yun po ang paksa na ito. No? Kaya, magandang malaman nyo. Yung dispensation na yan, actually, minsan ang tawag yan system of theology or system of interpretation. Bumabagsak kasi yan sa system of interpretation. Paano ipinapaliwanag ang Biblia sa kaparaan ng makikita natin pamamahala ng Panginoong Diyos. So, yan po yan. So, if you want to come, pasulat lang kayo at ilalagay namin kayo para makasama. Actually, ang pwedeng mag-represent sa atin mga 10 hanggang 15. Kaya siguro mamaya, kakausapin ko na yung mga gustong sumama at interesadong sumama. Walang pasok naman po yan. November 30 yan eh. So, join us. Isa po ako sa mga speaker dyan. Actually, ang i-speak ko dyan, tinatawag naming sine qua non. Yung anong mga bagay ang masasabi mo, anong mga bagay na masasabi mo ang isang tao dispensationalist. No? Kapag nagbanggit siya ng mga bagay na yun, dispensationalist ang paniniwala. Madaling malaman sa isang tao base sa kanyang paniniwala. Pag nagbanggit siya ng mga mahalagang bagay, masasabi mo itong taong ito ang paniniwala nito dispensationalist. Okay? Yun lamang po. So with that, I would encourage you to join us. 100 pesos po ang ano dyan, ang damage. No? Sipin mo, conference, 100 pesos. Dalawa kasi yan eh. Face-to-face at saka live stream. So sa face-to-face, kasama na po yung tanghalian at saka 2 merienda at saka agahan. Kasi alas 9 hanggang alas 4 ng hapon yan eh.
Kaya face-to-face setup. In the same time, yung ibang magpa-participate, live stream kung gusto nila. Okay? Pero walang bayad yun, ha? Yung live stream. Ilalagay nyo lang dun sa pinaka-channel natin sa conference. So, yun lamang po announcement natin. Tatawagin ko na po yung ating tagapagpaawit. Walang iba kundi si Brother Mark. At tumayo po tayong lahat. Magkakawayan po tayo, mga kapatid. Okay, let's all stand up. Good morning po muli sa inyo. Awitin po natin ito, Psalm 19 verses 11 to 7 to 11. Yun po. Sige po, awitin po natin. Ready, sing. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Verse 8. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Verse 10. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Verse 9. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Verse 11. Wala na. Tuloy po natin. Moreover by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Moreover by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Amen. Purihin po ang Panginoon. Manatili po tayong nakatayo at tayo muna po ay magbabasa po ng mga salita po ng Panginoon. Tawagin ko po si Brother Paul. Salamat, Brother Mark. At tunghayan po natin dito po sa Aklat ng Taga-Roma. At ang babasahin po natin ay chapter 15, verses 1 to 13. At basahin po natin ito na salitan. At sa huling verses po ay sabay-sabay po natin basahin. Roma, Kapitulo 15, sabi po rito sa unang talata, kaya tayong malalakas ay narapat magtiis sa kainaan ng mahina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. Verse 2. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan, tumungok sa ikatitibay niya. Sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasulat, ang mga pag-alipusta ng mga umaalipusta sa iyo ay nahulog sa akin. Sapagkat anumang mga bagay at na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan, na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay ulatin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo. Verse 7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa
gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwahati ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay naging lingkod sa pagtutuli upang ipakita ang katotohanan ng Diyos, upang kayo mapagtibay ang mga pangako sa Panginoon. At upang ang mga hintil ay lumuwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan, gaya ng nasusulat, kaya't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hintil, at aawit ako ng papuri sa iyong pangalan. At muling sinabi niya, magala kayong mga hintil, kasama ng kanyang bayan. At muli purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga hintil, at purihin siya ng lahat ng mga bayan. At muling sinasabi ni Isaias, darating ang ugat ng Jesse, siya ang babangon upang maghari sa mga hintil. Sa kanya aasa ang mga hintil. Sabay-sabay po tayo sa verse 13. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pagpalain po ang salita po, pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Sige, manalangin po tayo mga kapatid, no? Before we proceed with the message. Ama naming Diyos na nasa langit, ikaw na buhay, Ama naming makapangyarihan, puspos ng biyaya at awa sa amin. Salamat sa umagang ito na tinipon mo muli ang iyong mga anak sa dakong ito. Sa oras ng aming pananambahan, Panginoon, at narito ka sa aming presensya at kalagitnaan. Dalangin po namin, Ama, sa ngalan ng iyong anak na Jesus, na kami puspusin mo ng banal na Espiritu, maging mga tagapakinig ng iyong salita, na maunawaan nila ang aral na aming pag-aaralan sa umagang ito patungkol sa mahina at sa malakas. At higit sa lahat, Ama, nais naming maluwalhati ang iyong anak na si Jesucristo na siyang ulo ng aming iglesia. Patnubayan mo kami sa umagang ito, O Diyos. Salamat sa pribileyo ng mga pangaral. Puspusin mo rin po ako ng iyong Espiritu na maihatid ko ng tumpak sa mga kapatid ang mga katotohanang pinagkaloob mo sa akin. Salamat po, Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral sa umagang ito doon sa ating paksa, no? Sa Romans chapter 14. Actually, itong Romans chapter 14 na tinatalakay natin, ang cover nito hanggang 15 eh. Teka lang po hanggang 15, therefore makikita nyo na talagang napakalawak ng paksa na may kinalaman sa tinatawag nating mga issue na tinatawag nating may kinalaman sa kuro-kuro, haka-haka. Okay? So ang serye po natin, Pamumuhay Kristiyano sa Aklat ng Roma, sa ikapitong bahagi na po tayo. At ang tinalakay po natin last week, dapat nating tanggapin ang bawat isa maging malakas o mahina. At ang mga puntos po na tinalakay natin last week, 4 na dahilan kung bakit natin dapat tanggapin ang bawat isa. Sapagkat may pareho tayong Diyos na tumanggap sa atin, sapagkat may pareho tayong Diyos na nagsusustina sa atin, sapagkat may pareho tayong Diyos na soberanong Panginoon natin, at sapagkat may pareho tayong Diyos na hahatol sa atin. Yan po yung mga natalakay natin. Ngayon, babasahin natin yung Romans 14:13-14. Ito po yung continuation nung Romans 14 na tinalakay natin 1-12 last week. Romans 14:13 to I think 23. Babasahin po muna natin, no? At sundan nyo yung laman ng inyong mga mata. Kaya nga huwag na tayong humatol sa isa't isa, subalit sa halip ito ang dapat na pagpasyahan nating gawin upang tayo maglagay ng batong katitisuran, huwag tayong maglagay ng batong katitisuran o anumang bagay na magiging sanhi ng pagbagsak ng isang kapatid. Alam ko at nakatitiyak ako sa Panginoong Jesus na walang bagay na likas na marumi. Kung kinikilala ng isang tao na ang isang bagay ay marumi, para sa kanya, yun nga ay marumi. Ngunit, kung ang iyong kinakain ay nakapagbibigay ng kapighatian sa iyong kapatid,
Hindi ka na namumuhay sa pag-ibig. Huwag mong sirain sa pamagitan ng iyong kinakain ng iyong kapatid na dahil sa kanya ay namatay si Kristo. Kaya nga, huwag mong hayaan na ang mabuti mong gawa ay masamain. Verse 17, ito ay sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa pagkain o pag-inom, subalit ito ay sa katwiran, sa kapayapaan, kagalakan, sa banal na Espiritu. Ito ay sapagkat siya na naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay nagbibigay lugod sa Diyos at katanggap-tanggap sa mga tao. Verse 19, kaya nga, sikapin nating abutin ang mga bagay ng kapayapaan at mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag mong sirain ang gawain ng Diyos sa pamagitan ng pagkain, tunay na ang lahat ng bagay ay malinis. Subalit para sa ibang tao, masama na siya'y kumakain kung ito'y magiging katitisuran. Higit na mabuti ang hindi kumain ng laman o uminom ng alak o gumawa ng anumang bagay na makakatisod o makapagdudulot ng pagdaramdam o makapagpapahina sa iyong kapatid. Ang pananampalataya nasa iyo ay iyong panatiliin sa iyo sa harap ng Diyos. Pinagpala ang taong walang kahatulan sa sarili dahil sa mga kinikilala niyang katanggap-tanggap. Ang nag-aalinlangan kapag kumakain ay hinahatulan. Hinahatulan na dahil hindi siya kumakain ng may pananampalataya. Ang lahat ng bagay na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Now, ang main point natin last week, dapat nating tanggapin ang bawat isa maging malakas o mahina. Ang susunod na main point natin na tatalakayin natin from verse 13 to verse 23, dapat hindi tayo magiging sanhi ng katitisuran at pagbagsak ng kapatid. Yan po yung second main point, no? Doon sa buong chapter. Una, dapat natin tanggapin ang bawat isa na maging mahina o malakas. Tinalakay na natin to, 1 to 12. Pangalawa, dapat hindi tayo magiging sanhi ng katitisuran at pagbagsak ng kapatid. Actually, kapag tinignan nyo itong verse 13, makikita nyo yung pagkakahati. Kasi last week, ang huli kong subpoints, no, sapagkat pareho tayong magbibigay sulit sa Diyos. Okay? Actually, ito yung conclusion ng verse 12. Sabi rito, kaya huwag na tayong humatol sa isa't isa, subalit halip, ito ang dapat nating pagpasyahan gawin. Okay? Pangalawa, yung sinabi rito, huwag tayong maglagay ng batong katitisuran o anumang bagay na magiging sanhi ng pagbagsak ng isang kapatid. Nagsimula uli siya ng bagong paksa na may kinalaman sa dapat nating gawin sa kapatid natin kung siya ay mahina pa sa pananampalataya. So, panibagong paksa ito, no? Tinapos niya yung paksa na kung saan sinasabi niya, huwag kayong maghatulan sa isa't isa, bagkus tanggapin niyo ang isa't isa. Bakit? Kasi bandang huli nga, sinabi niya, kasi ang magbibigay ang hatol sa atin at pagbibigyan natin ng sulit sa ating ginagawa, walang iba kundi ang Diyos. Ngayon, first point na nais kong makita ninyo, no? Huwag tayong maglagay ng batong katitisuran o anumang bagay na magiging sanhi ng pagbagsak ng isang kapatid. Nais kong makita ninyo, yung word na katitisuran dito at yung magiging sanhi ng pagbagsak o anumang bagay, sa Greek word, magkaiba ito pero synonymous ito. No, synonymous. Yung word na batong katitisuran dito, ang ibig sabihin dito, yung anything na pwedeng madapa or matisod ng iyong kapatid. No? Halimbawa, doon sa pasukan, naglagay ka ng sapatos. Minsan yung sapatos na yan, hindi nakikita. No? At kapag may dumaan, pwede siyang matalisod. Okay? O pwede siyang madapa doon. Ang tawag doon, batong katitisuran. Okay? Ano lang yun? Hindi grabe yun. Yung anumang bagay, yung word na ginamit dito, skandalon, ito yung ibig sabihin trap. Talagang pinagplanuhan mo na gumawa ng butas o kaya yung manhole, no? Nag-drawing ka ng takip na plastic doon. Pero akala takip, pero plastic lang pala. Nung tinapakan, talagang swak siya ron sa manhole. Yun ang ibig sabihin dito nung magiging sanhi ng pagbagsak ng kapatid, anumang bagay. Skandalon ang ibig sabihin dito. Ang idea nito, trap or snare. Iba yan doon sa batong katitisuran. Mas lighter yon. Kasi doon mapapatid ka lang. Tayo naman nakakaranas tayong mapatid sa bahay. Diba? Pag nakatapa ka ng tsinelas doon, o kaya natapakan mo yung buntot ng pusa,
Hindi lang kalmot ang aabutin mo ron, pati pagkapatid, mangyayari sa'yo dahil minsan mabibigla ka eh. Pero yung anumang bagay rito, ang pagkakagamit nga rito, yung trap mismo, yung snare na sinasabi, yung bitag, no? Na kung saan ito talaga ay hinihanda mo para may mapahamak. Okay? Kaya dito mabigat yung pagkakasabi. Huwag tayong maglagay ng batong katitisuran na ikakatisod ng kapatid o huwag tayong maglagay ng bitag para mapahamak ang ating kapatid. Bakit? Unang-una, makikita natin sa verse 14, dahil nilinis na ng Panginoon ang lahat ng pagkain. Tandaan niyo ang issue rito, no? May kinalaman sa pagkain ng mahina at malakas. Yung mga napag-aralan natin to last week, dahil yung iba, ayaw nilang kumain ng laman kati, lalo na kapag Hudyo sila, dahil maaring gusto nilang kainin na hindi pa nila matanggap, yung mga pagkaing ipinagbabawal sa lumang tipan, sa kanilang dietary law, Kristiyano na sila. Or, gusto man nila bumili sa palengke ng meat, baka, kaya lang hindi nila alam kung yung pagkakakatay dito sa bakang ito, tama. Kung kosher ang tawag, no? Kosher yun, yung uri ng pagkakakatay na kung saan sinusupervise ito ng isang rabay. Kaya nag-aalangan sila kung bibili sila nung baka na yun ay tinitinda sa palengke. So, ang bibili na lang nila, gulay. Okay? Pero dito makikita natin, yung sa isang mahinang kapatid naman na pagado dati, na hindi naniniwala sa tunay na Diyos, ngayong Kristiyano na, of course, ayaw niyang kumain ng mga meat na binibili sa palengke kasi ang kaisipan niya maari, dahil yung palengke, katabi lang ng templo, yung lahat ng itinitindang meat doon, inihain sa Diyos-Diyosan. Kapag kakaanin niya to, pakiramdam niya, nagiging madumi siya. At nanunumbalik sa kanya yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bagamat mura yung meat na yun, no? Na itinitinda sa palengke. At masasabi natin dito, sinabi ni Apostol Pablo, at si Apostol Pablo, yun din ang stand niya, sabi niya, alam ko at nakatitiyak ako sa Panginoong Jesus na walang bagay na likas na marumi. Kung kinikilala ng isang tao na ang isang bagay ay marumi, para sa kanya, iyon ay marumi. So anong ibig sabihin? As far as food is concerned, yung pagkaing ipinapasok natin sa ating bibig, as far as Paul is concerned, tandaan niyo si Apostol Pablo, missionary siya sa mga Gentile. Ang nakakasalamuhan niyang mga kumakain, mga Gentile. At maari itong mga Gentile Christian na ito, ang kinakain nila ay yung mga pagkain na, as far as Paul is concerned, yung pagiging pariseyo niya noon, bawal sa kanyang dietary law. Pero as far as Paul, no, sa kanya, alam niya na nilinis na ng Diyos ang mga pagkain. Acts chapter 10, verse 15, sabi rito, muli niyang narinig, si Pedro naman to yung eksena doon sa Acts chapter 10, muli niyang narinig ang tinig sa ikalawang pagkakataon, anumang nilinis na ng Diyos ay huwag mong ipagpalagay na pangkaraniwan or marumi. Gawa Kapitulo 11, talatang 9, ito naman yung isinasaysay na ni Apostol Pedro, yung patotoo niya sa kanyang mga kapatiran sa Jerusalem, yung nagtanong sila, bakit ka tumatanggap ng mga Gentiles? Ngunit sumagot muli sa akin ang tinig mula sa langit, nilinis ng Diyos at huwag mo nang ipagpalagay na karaniwan. 1 Timothy 4, sulat ni Apostol Pablo, during sa mga huling araw, may grupo na ganito ang ginagawa, no? Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at may ipinagbabawal sila na pagkain na nilikha ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga sumasampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ibig sabihin, yung pagkain, nakakainin natin, dapat natin ipagpasalamat at tayo na sumasampalataya na nakakaalam ng katotohanan. So, si Paul sumusulat kay Timothy na pastor sa Ephesus at ang Ephesus ay nasa Asia Minor. At ang Asia Minor, ano ito? Gentile place to. No? At ang makikita natin, sabi niya rito, ito'y sapagkat lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti na dapat tanggapin na may pasasalamat at hindi ito dapat itakwil. So as far as Paul is concerned, maliwanag na sa kanyang puso't isipan na ang pagkain ay nilinis na ng Diyos. Whether itong mga pagkain na ito bawal sa lumang tipan na ibinigay sa mga Hudyo, tulad ng baboy, sugpo, isda na walang kaliskis, okay? Puset at kung ano-ano pa, mga bawal yan sa lumang tipan.
At ang makikita natin, lahat yon sa pagkakaunawa ni Paul, at alam naman natin si Apostol Pablo, missionary sa mga hintil, na kumakain ng kung ano-ano, at kapag kaharap niya itong mga taong ito, okay na. Okay, ngayon, may makikita tayo sa text na binasa natin kanina, sinabi rito, no? Kung kinikilala ng isang tao ng isang bagay ay marumi, para sa kanya, yun nga ay marumi. Ganito po yan, no? Kung ikaw, nagkaroon ka na ng sariling conviction mo, no? Isinet mo na sa isip mo, inilagay mo na sa konsensya mo, na itong bagay na ito ay marumi, therefore, marumi. For example, inilagay mo na sa isipan mo, lahat ng music, liban sa Christian music, is of the devil. Yun ang conviction mo, no? Yun ang paniniwala mo. Yun ang idinikta mo sa konsensya mo, na lahat ng music, liban lang sa Christian music, is of the devil. Lahat yan sa sanlibutan. Yun na naging conviction mo. So, kapag nakarinig ka ng commercial, na magandang commercial na hindi Christian music, sa tingin mo masama yung music na yun. Sa'yo yun. Kasi yun ang inilagay mo sa puso't isipan mo at sa conscience mo. Therefore, do not violate your conscience. Ito naman ang sasabihin ko, huwag mo ididiktayan sa ibang tao. Kasi sa ibang tao, hindi ganyan ang conviction. Sa ibang tao, isipin mo, ang Diyos nagbigay ng talino, ng husay, ng magandang pandinig, no? Sa tao upang makalikha ng mga musika sa mundong ito, not necessarily mean, no? Na, mga tao syempre sa mundo yun eh. Katulad nila Beethoven, yung mga magagaling na classical composer na magpahanggang ngayon, pinakikinggan natin yung music nila. Alam niyo ba yung Sunday music, kapag nasa bahay ka at nakikinig ka ng mga classical music, yung mga kanta nila Frank Sinatra, kanta ni Engelbert Humperdinck, hanggang ngayon yun eh. Hindi naluluma. Pag nakasakay nga ako sa taxi, nakatuon lagi doon yung ng driver ko eh. Nai-enjoy ko. Bakit? Nung kabataan ako kasi yun ang pinatutugtog ng tatay ko eh. Okay? Doon ako lumaki sa mga music na yun. In which classical yun. Okay? So, syempre, kung ikay nag-aral ng music philosophy, kaya mong i-criticize yung mga music na yun, na may subliminal message yun, na iba talaga ang mensaheng pinadadala niya. Okay? Lalo na sa mga nag-aral ng music philosophy na tinatawag. Now, conviction mo yan kung yan ang isinet up mo na. Halimbawa, sa issue ng Bible translation, nilagay mo na sa puso't isipan mo at sa conscience mo ng isang version lang ng Bible ang babasahin mo. At liban sa ibang salin ng Biblia, whether English or Tagalog, hindi ka magbabasa kasi lahat yon unfaithful yung translation na yon. So kung yun ang conviction mo sa sarili mo at inilagay mo sa isip mo yung bagay na yun, yun lang gawin mo. Huwag mong kukontrahin. Kasi pag kinontra mo yung conscience mo, nagkakasala ka. Yan yung tinatawag, doing things out of faith is sin. Okay? Kasi kinokontra mo yung isip mo eh. Nag-set ka na ng conviction sa isip mo eh. So kapag ang isang tao, katulad ng illustration ko last week, itinuring niya yung baraha na kasalanan, baraha lang yan papel lang yan na ginagamit, naglalaro ka ng ungguyan, na kasalanan dahil ang naging background mo, naging alipin ka ng sugal noon, yung baraha, kahit papel lang, itinuring mo na kasalanan, itinuring mo na masama, conviction mo yon. Isinet up mo na sa sarili mo. Yun ang sinasabi ng konsensya mo. Therefore, ayaw mong humawak doon. No, ayaw mong makakita. Ang problema, yung conviction mong yan, huwag mong ipapasa sa ibang tao. Yun kasi ang issue rito eh. Okay? May mga tao na itinuring nila yung pagkain ng laman kati, kahit Kristiyano na sila, masama. Therefore, para sa kanila, marumi yung mga bagay na yun. Dali natin sa iba-ibang mga iba-ibang application. Naandyan yung music, naandyan yung damit, naandyan yung buhok, naandyan yung libangan na ginagawa mo sa buhay mo. Okay? Andyan yung maaring trabaho. Para sa iyo, ang trabaho mo, welder, no? Pero ang policy mo, kung may magpapa-welding sa iyo, tapos yung magpapa-welding sa iyo sa nightclub, hindi ka magwo-welding doon. Kasi isinet mo na sa sarili mo kahit hindi ka naman pupunta ng nightclub ka para mag-nightclub at magsayaw doon or manood roon or makipag-inuman doon, kung hindi magwo-welding ka lang ng pintuan doon, isinet mo na sa sarili mo kahit welder ka na ayaw mo mag-welding nung pintuan ng nightclub. Okay? So yun ang isinet mong conviction.
Pero sa iba, hindi ganun ang conviction. Okay? For example, nagda-drive ka at lalamove, meron kang anong tawag ron? Ban. It so happen, may nagpa-deliver sa'yo, 10 case na beer. Pinalalamove. Dadalhin dun sa isang bahay, sa Forbes Park kasi may party ron. It so happen, ban yung mo eh. Anong gagawin mo? I-deliver mo o hindi? Tatanggi ka o tatanggapin mo? Hindi naman ikaw binilahan ng beer. Ang trabaho mo lang, delivery man, kasi nasa lalamove ka eh. Ngayon, kung nag-set ka ng conviction sa sarili mo na hindi mo gagawin ang bagay na yon, na magdi-deliver ka ng ganung bagay, no? So, hindi mo gagawin yon. Pero pag nag-set ka ng conviction, ang trabaho ko mag-deliver. Okay? At ang gagawin ko, ihahatid ko lang ito ron, babayaran nila ako. Hindi naman ako naandun para painumin yung mga tao, hindi. Ang trabaho ko, magdi-deliver. Lalamove ako eh. So makikita nyo, ang tao, kanya-kanya silang nag-set ng sarili nilang conviction. Ito yung sinasabi rito, kung kinikilala ng isang tao, kung nag-set na ang isang tao, sa isip niya at sa puso niya, naglagay na siya rin sa konsensya niya, na ang bagay na ito ay marumi, kahit sa ibang tao hindi marumi, para sa kanya, marumi yun. Walang mali doon, kasi nagkaroon ka na ng sariling conviction eh. Nagkakaroon tayo ng problema at nagkakaroon tayo ng mali kapag idinidikta mo yung conviction mo sa ibang tao. Okay? Actually, nangyayari sa church yan eh. Diba? Minsan, ang conviction ng pastor, ganito. Kinakailangan lahat ganito. Kailangan kung ang hati ng buhok ko sa kaliwa, ang hati rin ng buhok niyo wala sa gitna, sa kaliwa lahat. Antindi, no? Nakakita na kayo ng ganun? Ayan, si Michael, may alam niya na ganun. No? Talagang mabigat. No? So nais kong malaman ninyo, kaya natin pinag-aaralan to para makita natin, may malakas na kapatid, may mahina na kapatid, kung papaano tayo kikilos sa harap nila. At kung papaano tayo, kung tayo man malakas sa pananampalataya, makikitungo sa kanila na hindi sila matitisod sa atin. O hindi tayo maglalagay ng batong katitisuran or ng anumang bagay na magiging sanhi ng kanilang pagbagsak. Okay? So nakita natin, dun sa first point natin, dapat hindi tayo magiging sanhi ng katitisuran at pagbagsak ng kapatid dahil nilinis na ng Panginoon ang lahat ng bagay o lahat ng pagkain. Okay? So yun ang unang point natin. Pangalawa, verse dahil sa pag-ibig sa ating kapatid na namatay din si Kristo sa kanya, no? Sinabi sa Romans 14:15 yan, ngunit kung ang iyong kinakain ay nakapagbibigay ng kapigatian sa iyong kapatid. Halimbawa, no? Kumakain ka ng laman kati, okay? Niyayaya mo, pinipilit mo yung isang kapatid sa pananampalataya na bagong Kristiyano, Muslim dati yun. Talagang inaalok mo pa ng burger, no? Muslim nga dati, hindi pa siya ganong kalago sa kanyang pananampalataya na pwede niya nang kainin yung baboy. Tagal niyang hindi kumakain ng baboy. Kung nakakilala sa Panginoon yun ng 50 years, ibig sabihin 50 years na hindi kumakain ng baboy yun eh. And then isang buwan lang Kristiyano, pinipilit mo nang kumain ng baboy. Abay, sa harap niya, kumakain ka ng baboy. Minsan, ang mga Muslim, kapag sa harap niya, kumakain ka ng baboy, para sa kanila, kabastusan yun. At ang sabi rito, kung ang iyong kinakain na nakapagbibigay ng kapigatian or sakit or kalungkutan sa iyong kapatid, hindi ka namumuhay sa pag-ibig. Huwag mong sirain sa pamagitan ng iyong kinakain ang iyong kapatid na dahil sa kanya namatay si Kristo. At totoo yan. Ibig sabihin, makikita natin sa talatang ito, may mga gawi ka o gawa ka na dapat hindi mo gawin kung alam mo yung kaharap mong kapatid sa pananampalataya, hindi pa kaya tanggapin yung ginagawa mo sa harap niya. Na maaari, sa iyo, wala lang dahil malago ka sa pananampalataya at meron kang kalayaan kay Kristo at naintindihan mo yung bagay na yon, hindi kasalanan. Pero may mga taong sensitibo sa bagay na yan. Okay? So, dyan papasok yung discernment natin bilang mga Kristiyano at magkakapatid sa pananampalataya. Lalo-lalo na kung paano tayo bilang mga Kristiyano makikitungo, no, sa mga kapatid sa pananampalataya na baguhan at mahina pa
sa pananampalataya. Hindi pa sila dumarating doon sa tinatawag nating principle of replacement, no? Kumbaga, meron pa rin silang gawi sa isipan nila na sa tingin nila mali, pero sa atin tama. Tuloy tayo. Pangatlo, dahil may mga kapatid na baka masamain ang mabuting kalayaang tinatamasa mo. Now, dito muna tayo, bumalik tayo uli rin sa 14, no? Pinagpapaabot ko rin sa inyo na si Kristo'y namatay rin sa iyong kapatid. Hindi lang sa iyo namatay si Kristo, kundi sa kapatid mo rin sa pananampalataya. At dapat isaalang-alang mo yan. And then, may mga kapatid tayo na baka masamain ang mabuting kalayaan na tinatamasa mo. Ito, masyadong mahaba yung points ko kaysa rin sa verse. Sabi rito, no? Kaya huwag mong hayaan na ang mabuti mong gawain ay masamain. Anong ibig sabihin nito? Okay? May ginagawa ka sa iyong kalayaan bilang isang Kristiyano, and then ini-encourage mo yung kapatid, pwede mo nang gawain to. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nagkakasala. Baka ang ginagawa mong panghihimok sa kanya, masamain niya yun, na itinutulak mo siya sa kasalanan. Bakit? Kasi nga may conviction siya sa sarili niya na maari ang dating niya parang kabayong nakaganon pa, no? Ito lang ang conviction ko Yung sinasabi mong okay gawin yan, maari sa'yo, pero sa akin, hindi pa okay Kaya kapag ako'y pinilit mo at kapag ako'y hinimok mo, bagamat malinis ang iyong intensyon, bagamat gusto mo lamang akong matuto, pero baka masamain ko yun na itinutulak mo ako sa pagkakasala kasi gusto mong i-violate ko yung conscience ko. Okay? So dito makikita nyo, dahil may mga kapatid na baka masamain ang mabuting kalayaan na tinatamasa mo. Kung ikaw man ay nag-i-enjoy, no? Nag-i-enjoy umawit ng folk songs, okay? Nag-i-enjoy umawit ng classical song, at nag-i-enjoy umawit ng mga sinasabi natin nationalistic song. Maari yung ibang bagong kapatid sa pananampalataya, hindi na i-enjoy yon dahil para sa kanya, lahat ng inawit sa mundong ito is of the devil. Para sa kanya, hindi lahat sa Diyos yan. Ang pwedeng awitin lang, Christian song. Yun lang dapat ang i-appreciate natin. Or sabihin natin, sa paggamit nga ng translation, issue pa yan no? May naalala ako dating kaibigan May nakaiwan ng isang Bible translation dun sa dati kong church, NIV, bagong-bago. Talagang study Bible. Sabi ko, naiwan, hanap mo na ba yung may-ari? Hindi nga ewan ko kung ilang linggo niya nang inaantay yun di sa'yo na yan. Ano mo na yan? Pag-aralan mo, ang gandang Bible yan. NIV translation of the Bible, makakatulong sa'yo yan. Study Bible pa yan Sabi ko, ang ganda niyan. Okay? Sabi niya, ayoko nito. Kasi hindi ako nagtitiwala sa translation na ito Baka gusto mo, pastor, sabi sa akin. Di sige, bigay mo sa akin. Binigay niya sa akin. Okay? Well, para sa kanya, pag humawak siya ng ganon, hindi pa siya handang pag-aralan. Para sa kanya, tainted yon or hindi magandang salin ng Biblia yon at maraming mali yon. Okay? Therefore, para sa kanya, hindi niya pag-aaralan yon. Isang salin lang ng Biblia ang pag-aaralan ko. At doon ako magiging loyal. Yun ang pananaw niya Yun ang naging conviction niya Ngayon, kapag ipinilit ko yung translation na yun sa kanya, hindi, basahin mo na yan. Pwede na yan. Ikaw naman, parang hindi ka Bible student Dapat malawak ang iyong pananaw pagdating sa bagay na yan. Baka mapilitan nga yung pag-aralan niya at makonsensya, he go against his conscience, therefore, parang itinutulad ko lang siya sa pagkakasala. Kahit yung encouragement ko sa kanya, napalawakin niya ang kanyang isipan sa mga bagay-bagay, lalo na sa issue ng translation, wala namang masama roon. Actually, sakop yan ng mga pag-aaral at pagpapalawat, pagpapadalubhasa mo sa pag-aaral ng Biblia, mamasamain niya yun sa akin. Okay? Kaya nga dito, dahil may mga kapatid na baka masamain ang mabuting kalayaan na tinatamasa mo. Kaya kung may ginagawa ka bilang isang mananampalataya, na Kristiyano, maging sa pananamit, okay? At maaring ayaw kang makita ng kapatid na ganun. Okay? Baka ma-offend siya sa'yo. Dahil nakikita niya, lagi ka nakapalda, tapos bigla kang nagbaong sa harapan niya, isaalang-alang mo rin siya. Okay? Baka hindi pa niya makayanan yan.
And then, ilan na ba to? Pang-apat, dahil sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ito, nais kong makita ninyo, no? Ang ganda ng sinabi rito. Romans 14:17-18. Ito'y sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa pagkain o pag-inom. Subalit ito ay sa katwiran, sa kapayapaan, at sa kagalakan sa Espiritu. Ito'y sapagkat siya na naglilingkod kay Kristo, sa ganitong paraan ay nagbibigay lugod sa Diyos at katanggap-tanggap sa mga tao. Now, bakit hindi tayo dapat magbigay ng katitisuran sa ating kapatid sa pananampalataya na may kinalaman sa mga kuro-kuro, mga bagay na palapalagay natin or yung mga opinion natin dahil sa paghahari ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos, hindi ito yung mga bagay na panlabas. Kapag sinabing paghahari ng Diyos, si Kristo bilang Panginoon ng ating buhay, bilang ating tagapagligtas, naghahari sa ating buhay. At kapag naghahari siya sa ating buhay, ang nais niyang makita sa atin, mabuhay tayo sa katwiran. Ang nais niyang makita sa atin, mabuhay tayo sa kapayapaan at sa kagalakan sa Espiritu. At kapag may kagalakan ka sa Espiritu, ibig sabihin, puspos ka ng Espiritu ng Diyos. Hindi umiikot ang buhay Kristiyano dahil dun sa set of, ang tawag rito, standards na meron ka sa buhay mo. O yung mga tinatawag nating mga panlabas na gawin mo sa harap ng iyong mga kapatid sa pananampalataya. Hindi lang doon. Ang paghahari ng Diyos sa atin ay nabubuhay ka sa matuwid na pamumuhay bilang isang mananampalataya. Ayaw mong gumawa ng masama. Ayaw mong mag-isinungaling sa iyong kapwa. Gusto mo lagi maging patas sa iyong kapatid sa pananampalataya o sa sino mang tao na iyong kaharap. Andiyan yung pinupurso mo yung kapayapaan sa iyong buhay. No? Gusto mo magkaroon ka ng kapayapaan hindi lamang sa pakikipagkapwa mo, kundi maging sa kalooban mo bilang isang Kristiyano. Di ba? Nakaranas ka ng magulong kalooban sa iyong buhay? Sapagkat may mga bagay ka sa sarili mo na alanganin ka pa, hindi ka pa secure, kumbaga unstable ka pa, okay? Magulo yung kalooban mo. Nangyayari yan sa atin bilang mga mananampalataya. Bakit? Kasi hindi pa nga tayo minsan malago sa pananampalataya in certain areas of our life. Pero nais ng Diyos, bilang naghahari siya sa atin, maghahari siya sa atin. Hindi na meron tayong magulong kalooban, kundi kapayapaan. And the same time, magre-reflect yung kapayapaan sa buhay natin as people observe us. In the situation that we have in our life, payapa tayo. At hindi lamang yun. Yung sinasabi rito, kagalakan sa banal na Espiritu. Itong kagalakan sa banal na Espiritu, mga kapatid, iba ito sa happiness. No? Yung kagalakan sa banal na Espiritu, kapag pinag-aralan nyo ang Biblia, nakikita to at nagmamanifesto sa mga sirkumstansya na hindi kaaya-aya sa mundo. Sa mga sirkumstansya na nangyayari sa buhay natin, na masasabi natin kung ang taga-sanlibutan dumaan sa gayon, malamang, lagi na lang sila nag-aalburuto o nagrereklamo sa Diyos o umiiyak. Pero ang isang mananampalataya, hindi. Meron siyang kagalakan sa Espiritu. Okay? At makikita natin to. Ito'y sapagkat siya na naglilingkod sa Diyos sa ganitong paraan. No? Na andyan yung payapa ang kalooban mo, na andyan yung may galak ka sa Espiritu, na andyan nabubuhay ka sa katwiran, naglilingkod ka sa Diyos. Anong sabi dito? Ito'y nagbibigay ka ng lugod sa Diyos. At katanggap-tanggap sa mga tao. Kaya mga manamahal, no, nais kong makita ninyo. Ang issue sa buhay ng isang mananampalataya, hindi yan yung mga opinion natin, kuro-kuro, mga bagay na palapalagay natin, or hindi tayo sigurado. Kundi dahil sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Next. Dapat hindi tayo maging sanhi ng katitisuran sa ating kapatid dahil sa panawagan sa atin sa kapayapaan at pagpapatibay. At yan naman ang goal natin. Pansinin nyo sa verse 14 to 19 to 20. Kaya nga, sikapin nating abutin ang mga bagay ng kapayapaan at mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag mong sirain ang gawain ng Diyos sa pamagitan ng pagkain. Ibig sabihin, as far as Paul is concerned, mas mahalaga kay Apostol Pablo yung pakikipag-ugnayan, no? Kesa yung personal na enjoyment niya dun sa mga bagay na kung saan may kalayaan siya. Kaya nga sinabi niya rito, huwag mong sirain ang gawain ng Diyos sa pamagitan ng pagkain. Tunay na ang lahat ng bagay ay malinis, subalit para sa ibang tao, masama na siya'y kumain kung ito ay magiging katitisuran. Okay? So as far as Paul is concerned, katulad ng kanina, ang conviction niya, okay, pagkain, okay,
libangan, maaari sa pananamit, maaari yung may kinalaman sa paggalang or pangiling sa araw. Itong mga bagay ito, malaya na ako rito eh. Alam ko na kung paano ito yung handle eh. At yung mga pagkain, malinis na sa akin eh. Pero sinabi rito, para sa ibang tao, na masama na siya ay kumakain kung ito ay magiging katitisuran. Kaya sikapin nating abutin ang mga bagay na kapayapaan at mga bagay na makapagpapatibay sa isa-isa. Ibig sabihin, huwag tayong gumawa ng mga bagay na maaring ikatisod ng ating kapatid sa pananampalataya. At ito yung nagbibigay din sa atin, no? Ng hindi pagiging payapa na kalooban. Bakit? At ito yung nagbibigay din ng hindi natin siya napalakas sa kanyang pananampalataya kapag gano'n ang ginagawa natin. Na ang layunin natin ay manisod. Yung tipo bang wala akong pakialam dyan, gagawin ko gusto ko. Hindi tama yung kaisipan na yun. No? Kasi bawat isa sa atin nakaka-apekto ng ibang tao. Okay? Kaya kung tayo magkakaroon ng kaisipan, ano ngayon, kung ma-open dyan sa akin or what, basta ako walang masama sa aking ginagawa. Okay? Hindi dapat maging ganun ang ating kaisipan dahil tinawag nga tayo sa kapayapaan at pagpapatibay sa pananampalataya eh. Kung ganun ang iyong magiging layunin, mukhang hindi ka sumasang-ayon sa panawagan ng Diyos sa iyo na makatulong ka sa pagpapatibay ng kapatid mo sa pananampalataya, sa pagpapalago ng iglesia at sa ikatatatag nito. Dahil tandaan mo, kapag ganyan ang ginawa mo, what you sow is what you reap. Maaaring may ibang tao na ganyan din ang gawin sa iyo. Or masahol pa. Yung tipo pang sinasabi, makakakuha ka rin ng katapat mo. Pero hindi dapat gano'n na maging kaisipan natin kasi pangsandibutan na isipan yun eh. Ang isipan dapat natin, papaano ko ba matutulungan at mapapatatag ang kanyang pananampalataya at maalalayan siya sa mga bagay-bagay. Kasi may mga kapatid sa pananampalataya, nahihiya lang silang magtanong. Okay? Nahihiya lang silang magsabi, abay, pwede kang magturo sa kanya. Kaya nga tayo may mga pag-aaral ng ginagawa sa Biblia. Pagdating sa mga issues niyan, sapagkat ang hirap maging alipin ng ganyan. Parang ang dahilan, no? Dalawang extreme yan. Ang isang extreme, maging legalism ka. Kapag sinabing legalism, dinumero ang kilos mo. Yung isang extreme naman, maging antinomianism ka. Lawless ka naman. Lahat pwede mong gawin, kahit kasalanan. Ay ba, hindi pwede yun. Ang tawag doon, lawlessness. No? At tandaan nyo, we are under the law of Christ. Malaya tayo na magagawa yung mga bagay na nais ipagawa sa atin ng Diyos. Hindi yung mga bagay na gusto lang natin gawin. Magagawa natin at malaya tayong gawin yung mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Doon lang tayo malaya. Pero doon sa mga bagay na kasalanan at hindi gustong ipagawa ng Diyos sa atin, hindi tayo malaya doon. Sakop tayo ng batas ni Kristo. Kaya nga dalawang extreme, kaya nga kinakailangan maging malawak ang ating pagkaunawa sa bagay nito. Dahil kapag napunta ka naman rin sa legalism, dinumero doon. Bawat kilos mo, pananamit mo, tabas ng buhok mo, pati kainin mo yata eh. At oras ng kain mo, dinumero eh. At mahirap naman yung ganun. At minsan binabase yung spiritualidad. Tama ba? Spiritualidad. Yan. Base sa panlabas na kaanyuan. Ang tawag doon, externalism. Okay? Doon binabase ang spiritualidad ng church. Dahil yung music namin, talagang biblical music. Yung preaching namin, biblical preaching. At yung mga tao namin, kita nyo namang manamit yan, ayos na ayos. Lahat naka-long sleeve, lahat naka-necktie, lahat nakapamada ang buhok. Lahat nakangiti. Externalism. Alam niyo tunay na Christianity? Tunay na Christianity, magkakapatid sa pananampalataya, nag-iibigan. Tunay na Christianity, ang bawat isa, bawat pamilya na narito, nagtatagumpay sa kasalanan. Tunay na Christianity, ang bawat isa sa atin, naiintindihan natin yung Christian responsibility natin sa Diyos. Na kahit walang nakakakita sa atin, walang nagdidikta sa atin, walang nagpapaalala sa atin, may espiritu tayo ng Diyos, ginagawa natin yung responsibilidad natin sa Diyos. Dahil sapat yung banal na espiritu na nasa atin. Tunay na Kristyanismo,
Ang goal mo araw-araw, mapuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Magkaroon ka ng karunungan ng Diyos. Kumilos ka na may karunungan sa buhay. Hindi yung mga panlabas na kaanyuan. Yes, it is good to have a standard. Lagi ko sinasabi yan. Ang church natin may standard. May mga prinsipyo tayong sinusunod na dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Pero yun ang makikita mo na tunay na Kristyanismo. Paano tayo makikilala ng sanlibutan? Anong sabi ni Kristo? Na malalaman kayo mga disipulo ko kung kayo nag-iibigan sa isa't isa. At ang makikita natin dito, sa pagpapakita natin ng pag-ibig sa isa't isa, abay lilikha tayo ng kapayapaan. At lilikha tayo ng pagpapalakas, pagpapatibay sa isa't isa. And then next point. Dapat nating isaalang-alang ang mahinang kapatid. Okay? Next point, Brad. Hala. Ito. Yan. 21 to 22. Higit na mabuti ang hindi kumain ng laman o uminom ng alak o gumawa ng anumang bagay na makakatisod o makapagdudulot ng pagdaramdam o hurt, yung word na ginamit dito, o makapaghihina sa iyong kapatid. So as far as Paul is concerned, there is limitation na gagawin niya bilang isang Kristiyano sa harapan ng kapatid na alam niyang mahina sa pananampalataya. Okay? Maari kung anumang area ng buhay yan, nakilala mo itong kapatid na ito, no, sa kanyang pananampalataya, mangyayari lang naman kasi yan kung kinikilala mo yung kapatid mo eh. Kung kinakausap mo, maaring inaalam mo yung naging background niya, ano siya noon nung bago siya nakakilala kay Kristo. At kung paano mo siya tinutulungan lumago sa pananampalataya. Nangyayari ito, nadidiscern mo kung ano ang uugaliin mo at anong magiging gawin mo sa kanyang harapan. Kung kikilalanin mo siya, ang problema sa atin kung hindi tayo magkakakilala. Di ba? Of course, hindi mo na nga alam ang pangalan, hindi mo rin alam yung background, hindi mo rin alam kung saan nakatira. At kung ano yung naging pinanggalingan niya bago siya nakakilala kay Kristo. Nalalaman lang natin minsan kapag nagbigay na ng testimony, no? Or nagbigay siya ng patotoo sa kanyang buhay pananampalataya. At makikita natin dito, ipinakikita rito ni Apostol Pablo, mga kapatid, na para sa kanya, bilang isang malakas sa pananampalataya, sinabi nga niya na sa Romans 15:1, tayong malalakas. So, ini-include ni Apostol Pablo yung sarili niya bilang isang malakas sa pananampalataya. Abay, sinabi rito, may mga bagay na pipigilan ko ang sarili ko na gawin, maari na sabihin, maari na ugaliin sa harap ng isang mahinang kapatid. Bakit? Kasi isinasaalang-alang niya yung kapatid sa pananampalataya. Okay? At mangyayari lang po yan kung ikaw na malakas, kinikilala mo yung kapatid mo na mahina at inaalalayan mo siyang lumago sa pananampalataya. Tandaan nyo, no, yung kalakasan yung pagiging malago sa pananampalataya o malakas sa pananampalataya, hindi yan nakikita sa edad ng isang tao. Yung pagiging malago sa pananampalataya, of course, bumibilang ng taon, yung kalaguan, at dumadaan ka sa maraming pagsubok sa buhay, na nakagagawa ka ng mga spirit-led decision sa buhay mo at nagiging matagumpay ka sa buhay Kristiyano. Makikita mo yung kalaguan sa pananampalataya doon. Maging yung continuous ka at consistent ka bilang isang Kristiyano sa pagtupad ng iyong Christian duty sa harapan ng Panginoong Diyos. At tuloy po tayo, no? Sinabi pa rito, dahil alam ng Diyos ang kalayaan at katatagan sa pananampalatayang tinatamasa mo. Bakit hindi tayo dapat maging sanhi ng katitisuran at pagdapa ng ating kapatid? Dahil alam ng Diyos ang kalayaan at katatagan sa pananampalatayang tinatamasa mo. Chapter 14, verse 22, meron ako nais makita nyo. Next slide, Brad. Sabi rito, ang pananampalataya na nasa iyo ay yung panatiliin sa iyo sa harapan ng Diyos. Sinabi ba rito na sikilin mo yung kalayaan mo? Hindi. Sabi nga dyan, kung ikaw ay malago sa pananampalataya, kung as far as you're concerned, alam mo yung kalayaan na tinatamasa mo bilang isang Kristiyano, panatiliin mo yan. Sa harapan nino? Sa harapan ng Diyos. It is between you and God. Okay? Ibig sabihin, kung meron kang gawi, kung kumakanta ka man ng sinasabi natin, nationalistic song, at ayaw mong kantahin dun sa harapan ng kapatid mo sa pananampalataya, baka ma-open. Yung kinakanta mo yung kanta ng asin,
no, na nationalistic song, o yung kanta nung patungkol sa Cotabato na nagre-reflect ng tunay na nangyayari doon, at kapag kinanta mo sa harapan ng kapatid, baka ma-open, di wag mong kantahin sa harapan niya, kumanta ka mag-isa sa harapan ng Diyos. Bakit? Kalayaan mo yun eh. At sinabi nga rito, no, ang pananampalatayang nasa iyo, kung ikaw man ay malago sa pananampalataya at matatag sa pananampalataya na nasa iyo, panatiliin mo sa iyo sa harap ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi dito yung sisikilin mo yung kalayaan mo. Iisipin mo, sana, hindi na lang ako lumago at nakaunawa ng ganito na okay na pala yung mga bagay na ito. Hindi. Actually, it's between you and God. Salamat sa Panginoon at pinalawak niya na ang kaunawaan mo at kalaguan mo sa pananampalataya para maintindihan mo na may mga action kang gagawin na maari sa iba, kasalanan, pero alam mo, hindi naman kasalanan. Kasi it is not morally evil. Nasa tamang opinion lang at kuro-kuro mo base sa iyong kalaguan na yung bagay na yun, pwede kong gawin. Halimbawa, yung iba, ayaw nilang maglaro ng baraha. Maari yung baraha daw, o kung yung ayaw nilang maglaro ng solitaire, dahil pakiramdam nila, kasalanan yun. Ikaw naman, naglalaro ka ng solitaire sa computer, dun sa bahay mo. At para sa iyo, hindi kasalanan yun. Libangan mo lang yun eh. Pampalipas oras mo. Di ba? So kung sa iba, makikita ka nila naglalaro nun, ma-offend sila, di wag kang maglaro sa harapan nila. At kung gusto mo maglaro mag-isa ka mag-isa sa sarili mo. Libangan mo yun at natutuwa ka at itinuturing mo, hindi naman kasalanan. It is between you and God. Yan ang makikita mo sa talata eh. Pinagpala ang taong walang kahatulan sa sarili dahil sa mga kinikilala niyang katanggap-tanggap. Ayan isipin mo ang gandang blessing yan. Mapalad ka. Bakit? Kasi naintindihan mo na yung kalayaan mo eh. Naunawaan mo na yung tinatamasa mong malaya ka kay Kristo at yung mga bagay na sa dati mong paniniwala ay itinuturi nilang mali, ay hindi pala mali gawin ito. Okay palang gawin. Okay? Tama palang gawin. Hindi pala kasalanan gawin. Verse 23. Ang nag-aalinlangan kapag kumakain ay hinahatulan na dahil hindi siya kumakain na may pananampalataya. Ang lahat ng bagay na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Ang ibig sabihin ng hinahatulan dito, hindi hinatulan para mapunta ng impyerno, kundi yung idea ng hinahatulan dito, yung nag-aalinlangan, meron siyang guilt sa kanyang isip. At ang point dito, kapag gumagawa ka ng isang bagay na kontra sa conscience mo at sinasalungat mo ito, nagtatalo, dito nagkakasala ka na. Whatsoever is not of faith is sin. Therefore, huwag mong gawin kapag ikay nagdududa sa isang bagay na ituturing mo na, ay, ayokong gawin yan kasi baka kasalanan yan. Ay, huwag mong gawin. Pag pinilit mong gawin at kinontra mo yung konsensya at yung sinet mong conviction sa sarili mo, doon nagkakasala ka. At saka tandaan nyo, hindi ino-honor ng Diyos yung taong nagda-doubt. Ang ino-honor ng Diyos yung taong may pananampalataya. Yung assure siya sa sarili niya na alam niya ginagawa niya ito at makapagbibigay siya ng kalulatian sa Diyos habang ginagawa niya ang bagay na ito. Yung mga tao na yon ang kalugod-lugod sa Diyos. Kasi sinabi nga, for whatsoever is not of faith is sin. Okay? So if doubt, don't. If you're doubting, don't do it. If it is against your conscience, yung sinet mo na conviction, don't do it. For example, may isa akong case noon. Okay? Lumapit sa akin at gustong magpakasal. At mapapangasal niya, foreigner. Okay? At sabi ko, kuha mo muna ng ano yan. Kuha mo muna ng dokumento sa NSO yan. At saka sa US Embassy. Kasi hindi ko alam ang background ng mapapangasawang foreigner. Okay? At sinabi niya sa akin na, Pastor, divorce po kasi yung lalaki. Pang ilang divorce na? Pang ganito na. Tapos, kinakailangan mapangasawa niya yung anak ko. Sabi ko, ikaw nanay ka, ikaw magdidikta sa anak mo, mapangasawa itong kanong divorce na ito. Na 3 beses na yata nag-divorce. Tapos ako pang gusto mo magkasal. Sabi ko, hindi ko makakasal yan. Sabi ko, it will violate my conscience kasi may isinet akong conviction
na ganito ang ikakasal ko. I cannot violate my conscience in doing that or in performing that. Sabi ko, dapat hindi mo ini-encourage yung anak mo na mag-asawa. Dahil ba foreigner? Kahit sino-sino na lang. At hindi mo pa alam kung anong background yan. Kasi ganun po, humihingi ka muna ng background. Kailangan malaman din sa US Embassy, ano ba kalagayan niya sa state. At gusto niya mapangasawa itong Pilipina na ito, na dalaga, na membro ng church namin noon. Okay? Sabi ko, I cannot do that in clear conscience. So kapag ginawa ko yon, it will violate my conscience, I committed sin. Dahil alam ko, ibinabiolate ko, yung isinet kong standard sa aking puso't isipan na hindi ko gagawin. Okay? Kailan mo hindi mababiolate yung conscience mo? Kapag dumating na lumago ka na sa pananampalataya at naintindihan mo, yung bagay pala na yun, hindi kasalanan. Okay, mga kapatid, ito po yung mga puntos natin, mahaba, no? Pero nais kong malaman ninyo, yun po kasi ang sinasabi ng mga talata para ma-appreciate natin. Dapat hindi tayo magiging sanhi ng katitisuran at pagbagsak ng ating kapatid. Bakit? Dahil nilinis na ng Panginoon ang lahat ng pagkain. As far as Paul is concerned, dahil namatay si Kristo din sa ating kapatid na dapat pag-ukulan natin ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig sa ating kapatid na namatay si Kristo, yun din yun. Dahil may mga kapatid na di maunawaan ang kalayaan na tinatamasa mo. Kaya wag mong idikta sa kanila yung iyong conviction kahit nagmamalasakit na okay nang gawin yun, baka akala nila tinutulak mo silang magkasala dahil ibabiolate nila yung konsensya nila. Wag, hayaan mo silang lumago sa pananampalataya. Dahil sa paghahari ng Diyos, tandaan nyo ang issue natin sa buhay, hindi damit, hindi music, okay? Hindi yan sukat ng buhok, hindi yan sa masasabi natin kinakailangan dumating ka rito ng alas 9 kung hindi sirado na ang aming pintuan sa church. Hindi yon. Hindi externalism. Ang paghahari ng Diyos sa atin, mabuhay tayo sa katwiran, mabuhay tayo sa kapayapaan, mabuhay tayo, puspos tayo ng banal na Espiritu. Kaya nagre-reflect yung kagalakan sa atin. Kalugod-lugod sa Diyos yung mga buhay na yon. Hindi yung pagpapakitan tao. And yet wala tayong katwiran sa buhay natin. Wala tayong kapayapaan sa buhay natin. At hindi naman nakikita yung kapuspusan ng banal na Espiritu na nagre-reflect sa kagalakan sa buhay natin. Hindi paghahari ng Diyos yun. Tuloy po tayo. Dahil dapat nating isaalang-alang ang mahinang kapatid. Okay, tandaan nyo sa church, may malakas na kapatid at may mahinang kapatid. Lalo-lalo na yung mga bago sa pananampalataya o yung mga kapatid na hindi pa ganon katalas ang discernment pagdating sa mga issues na pwede nilang gawin at hindi pwedeng gawin. Dahil alam ng Diyos ang kalayaan at katatagan sa pananampalatayang tinatamasa mo. Okay? Alam ng Diyos yun. Kung ikaw ay may tinatamasang pananampalataya at matatag ka na dito sa pananampalatayang ito, alam ng Diyos yan. Keep it to yourself before God. Hindi mo dapat i-reject yan, dapat patuloy mo mapanghawakan yan, pero dapat isaalang-alang mo yung kapatid na mahina na nasa paligid mo sapagkat namatay sa kanya si Kristo. Mga minamahal, ito po yung ikatlong bahagi ng mensahe na may kinalaman sa palapalagay o opinion kuro-kuro at kung ano ang dapat nating uugaliin bilang malakas na pananampalataya sa harapan ng mga mahihinang kapatid sa pananampalataya at ano din ang uugaliin na isang mahinang kapatid sa pananampalataya sa harapan ng malakas na kapatid sa pananampalataya, huwag silang maging judgmental. Okay? Next week, itutuloy ko po yan. Binasa kanina yung Romans chapter 15. No? Makikita nyo, issue pa rin ng mahina at malakas ang pinag-uusapan doon. Pero ibang anggulo na, mas improve na kaysa sa mga talatang itong pinag-aaralan natin. Kaya ipagpapatuloy po natin ito mga kapatid. No? Magandang paksa ito dahil naniniwala ako, mahalagang malaman natin. Bilang isang mananampalataya, lalago tayo sa ating pananampalataya and God will give us discernment on how to act. No? Bilang isang kapatid, anong mga gawin, anong mga libangan, anong mga damit, anong mga pwede nating awitin, na malaya tayong magagawa natin, kainin at inumin, na malaya tayong magagawa, na hindi tayo nakukonsensya, alam natin hindi tayo nagkakasala, bagkus nagpupuri tayo sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat, manalangin na po tayo.
Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa umagang ito na aming pagtitipon. At alam ko, Panginoon, isang paksa na sa mga kapatid sa pananampalataya na narito sa umagang ito ay kinakailangan sa aming buhay ay madaanan namin ito. Upang sa aming kalaguan bilang isang Kristiyano, magawa namin mapagpayuhan ang aming mga kapatid sa pananampalataya na maaring hindi pa ganong kalago. Sa pananampalataya na may mga bagay, may kasuotan, may mga gawi, may mga musika, may mga libangan na itinuturing na mali kahit hindi naman mali. Bagkus tulungan mo rin kami maging discernful bilang isang malagong mananampalataya na matuto naming magpakita ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa aming mahihinang kapatid sa pananampalataya. Salamat sa oras na ito, O Diyos. Ikaw pong mamalahati sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Josh, pwede ka bang mag-usher? Okay lang? Sige, dito ka muna. Ikaw na mag-pray, brother. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa mensaheng atid ninyo, nawang bawat isa ay nahamon. Panginoon Diyos, dalangin po namin ang aming offering ngayon. Marami pong salamat sa pribileyo na kami po nagiging kabahagi ng inyong ministeryo. Dalangin po namin ang aming offering ngayon na maging kagamit-gamit, Panginoon, sa pag-maintain and Lord, pagpapalaganap ng inyong salita. And Lord, we thank you for all the blessings and graces that you have given us, O God. We bring this back to you, O God, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Michael, ikaw na mag-closing, ha? Hindi ka na rito. Okay, good to see Brother Gadi. Salamat at nagkita tayo ulit, no? At it's good to see you, kapatid. Okay, tumayo po tayong lahat, mga minamahal. At tayo po ay magtatapos na sa panalangin. Salamat at narito kayo ngayong umaga. Brother Michael, can you close us in prayer, brother? Tayo po ay manalangin, dakilan namin Diyos sa mga langit. Muli po, kami ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa panibagong salita nyo na naihayag sa umagang ito na naging hamon sa bawat isa. Nawa po, tulungan nyo po ang bawat isa sa amin. Gawin po namin, Panginoon, yung kalooban ninyo sa aming buhay nang hindi namin nasisira ang aming konsensya at hindi po kami nagkakasala sa inyo, Panginoon. At ingatan niyo po ang bawat isa sa aming pagsama-samantalang pag-iwahiwalay. Dalhin niyo po kami sa aming tahanan ng ligtas at walang makuhang virus, Panginoon. At ganoon din sa mga kapatiran po namin na a-attend sa aming second service. Patuloy niyo po sila ingatan, gabayan. Dalhin niyo po rito sa inyong tahanan ng maayos ligtas, Panginoon. Muli, sa inyo lang po ang papuri pagpapasalamat sa tayong Panginoon Jesus. Amen. Thank you.